Hey, so go, no. Come on, Chandler Hills. Come on. Hey, go. Stone had been taken away. Our God is risen from the grave. He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen from the grave. Come on, sing. Hey! Our pain had been taken away. For our God is risen. Our God is risen from the grave. Oh, He saved us from suffering. In Him our sins are forgiven. Our God is risen from the grave. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Come on, somebody to the right, sit it up, say hi. No one can stand against our way. Oh, for our God is risen from the grave. He declared that it is finished, and He gave us the Holy Spirit. Our God is risen from the grave. And peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands, we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands, let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive.
parang hindi pa kayo settled Magandang gabi po ulit. Ayan, amen. Mabuti po ba si Lord doon nakaraang linggo? Amen. Ayan, so tayo po ay nasa Disciples Night. Welcome po sa ating mga nasa online. Ayan, so paalala lamang po habang tayo ay nagagawain. Wala kasi tayong children kapag Disciples Night, kaya pakisamahan na lang po ang ating mga mahal na anak. Ayan, para kung sakali man may nagtuturo na sa harapan ay makapakinig tayo lahat ng maayos. Amen po ba? Amen. Sa mga nasa online po, tayo po ay mag-comment ng ating testimonies or mag-SRCT po tayo. Patuloy na mag-share, comment, tag, and testify. Amen. Ayan. So dito naman po sa church, patuloy nating luwalhatiin si Lord sa kanyang kabutihan. Ayan, meron kasing lumapit sa akin kanina, Magta-testimony daw sila. So tinatawagan ko po si Ann. Ayan, palapakan natin si Lord sa buhay ni Ann. Para namang hindi si Lord yung pinapalakpakan ninyo. Ano ba ayos? Ayan. Amen. So traffic lang po sa admin table. Mabuti po ba si Lord sa ating lahat? Amen. So pakinggan natin kung paano naging mabuti si Lord sa buhay ni Ann. Ayan. Ayan po. Nagpapasalamat lang po ako sa Lord sa week na to kasi sa kalakasan na binibigay niya. Kasi po nung nakaraan, yata yan? Saturday, Sunday, ayun po, parang nilalagnat ako tapos nahirapan akong huminga. So yun talaga po, meron po talaga akong ganun kapag nasobrahan sa pagod, parang naano siya. Tapos nung Monday, sumusumpong na naman siya. Pero ngayon po, okay na siya. Ayan. Thank you Lord kasi alam ko na hindi ko talaga yun kaya pag ganun. Kasi takot ako pag may nararamdaman ako, natatakot na ako. Pero si Lord talaga yung nagbibigay kalakasan sa akin weekly. Kaya ayun, nakakapag-core, nakakapaggawain pa din. Nandito pa din ngayon and nakakapasok pa rin sa work. Thank you Lord po sa kalakasan din. Amen. Praise God. Ayan. Siyempre, ipapatalo yung kanyang kapatid. Lumapit din yung kapatid niya sa akin kanina. Hindi niyo sila usually nakikita nagka-testimony. Uy, tumatayo na siya, Hindi ko pa tinatawag. Sige, papalakpakan natin si Lord sa buhay ni Baby Jane. Ako mga ilang minutes ba ito? Mga 10. Ayan, ako madami kong ipagpapasalamat sa Lord. Sobrang dami. Umpisahan ko na nung nawalan ng work si Ian nung nakaraan. Ayan, na-share ko to nung nag-preaching kami, pero para marinig niyong lahat. Ayun nga, nawalan ng trabaho si Ian, tas ako. Parang gumawa ako sa sarili kong paraan na maghanap ako ng work, ganyan, para makatulong. Ayun nga, tas nung time na yon nagkaroon nga ako ng work, pero nawala ako sa Lord. Tas yun, sobrang gulo. Tapos, nung time na nag-seek ulit ako kay Lord, pinag-resign niya ako. Kahit na walang kasiguraduhan kung saan kami kukuha ng pang-budget. Pero pinagkatiwala ko yun sa Lord. Tapos, inayos niya unti-unti yung financial namin, ganyan. Inayos niya lahat. So, nakita ko sa ginawa ng Lord na yun na wag natin siyang pangunahan. Parang ibigay natin sa kanya lahat kasi masigit na kaya niya palang ayusin, hindi pala. Kaya niyang ayusin yung buhay natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin kapag siya yung inuna natin tsaka ipinaubaya natin sa kanya lahat. At gusto ko pa din po ipagpasalamat yung sa buhay ng family ko, ng mga magulang ko. Sobrang tagal naming pinag-pray yun na minsan nagiging persecutor pa namin. Oo, pina-persecute kami. Bakit ganyan? Sobrang tagal nyo naman sa church, ganyan. Pero ngayon, meron ng Team Isla, tas sila pa yung pinupuntahan doon. Ayun, masaya po sa heart. Kasi siguro mga 10 to 12 years namin pinag-pray, pero binigay ng Lord. So, ayun po, mag-wait lang po tayo ng time. Last na pass. Sorry, sobrang dami ko palang ipagpapasalamat, pero nahihiya ako nung nakaraan. Nung time kasi nung nakaraan, nawala yung wallet ko. Tas yun na lang yung laman. As in, lahat ng pera namin nandun. Pero may kapayapaan ako sa heart ko nun na inisip ko na lang na baka mas kailangan nung nakakuha. Pero yung time na yun na lang talaga yung pera namin. Ilang days pa.
parang 10 days pa atang panggastos namin. Ayun nga, pinaubaya ko siya sa Lord. Sabi ko, Lord, wala namang imposible sa'yo. Ikaw yung nagbigay nun eh. Tapos, ayun nga po, masobra pa yung binalik ng Lord. Doble-doble pa. May pre-vacation. Basta ganun. Sobra-sobra pa yung binigay ng Lord. Binigyan pa niya kami ng bakasyon. Diba? Ayun, hindi kami nagkulang nun. Sumobra pa po. So, yun nga, ipagkatiwala lang natin lahat sa Lord. Ayun po. Ayaw niyang mag-testimony niyang lagay na yan. Ayaw niya. Pero 3 daw pala yung gusto niyang pagpasalamat sa Lord. Kanina kasi, nung nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, yun nga, ano bang gusto mong gawing testimony? Lapitan ko daw yung mga hindi ko nakikitang lumalapit sa harap. Kanina wala pang tao. Nandito si Jane, tsaka sila Mika, sila Ate Joy. So kaya si Rose Ann, tsaka si Jane yung nilapitan ko kanina. Pero yun pala kasi, ang daming ginagawa ni Lord sa buhay nila na, di ba, hindi natin naririnig. Tsaka para sa akin, ang nakita ko doon, nakikita natin silang active na naglilingkod. Tama ba? Parang sila yung lagi natin nakikita dito sa stage, sa likod. Pero dahil alam, meron pala silang mga sarili-sariling mga pinagdadaanan. Pero kahit na ganun, naglilingkod sila sa Panginoon. Kaya lalo nating nakita yung katapatan at kabutihan ng Lord sa buhay nila. Amen po. So tayo din, no? Huwag nyo nang hintayin lapitan namin kayo sa next week, kapag may sabi si Lord. Pwede tayo mag-testimony every time na ginagawa siyang mabuti. Amen po. Amen. Sige po, tayo ay sabay-sabay na magpuri sa Kanya ngayong gabi sa pamamagitan po ng ating praise and worship. Ayan. So, ang ganda po ng title ng ng kanta natin, Kay Buti-Buti Mo. Kaya po, papurihan natin si Lord dahil siya ay mabuti sa ating mga buhay. Amen. Yun. Ginanong tayo ni Ate Krisha eh. Ayan, amen. Sige po. Ay, ang daming tao sa likod. Madami pong tao. Madami pong upuan available sa harapan. Ayan. Masarap pong magpuri ng maraming kaganon, di ba? Maraming, kapag katalon-talo na nagawa nyo. Kasi nung youth kami kahapon. Kahapon lang pala yun. Ayun, ganun yung ginagawa namin. So, sino po dito yung handa ng magpuri sa Panginoon? Amen! Sino po dito ang handa ng magpuri sa Panginoon? Amen! 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 Hallelujah! Huwag niyo po munang isipin yung mga kakainin natin pag-uwi. Prepare na yan ni Lord. Ang time na to po is i-prepare natin for the kingdom of the Lord. Hallelujah! Sige po, sama-sama tayong mag-declare natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! Nagumapaw sa galak. Uy, mahina pa. Puso'y napupuno ng kasiyahang walang katulad kapag naaalala ang pag-ibig mo. Ako'y lumulundag, nagpupuri sa'yo. Isa pa nga po. Nagumapaw sa galak. Puso'y napupuno ng kasiyahan
I-declare po natin. Personal sa akin, Panginoon. Sa bawat araw, pag-ibig mo'y nadarama. Sige po. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, tanging ikaw ang awit ko. Sige po. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo sa akin sa bawat araw. Pag-ibig mo'y nadarama. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, tanging ikaw ang awit ko. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo sa akin sa bawat araw. Pag-ibig mo'y nadarama. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, tanging ikaw ang awit ko. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, narito kami, Panginoon. Pinipili na sambahin ka, na purihin ka, Panginoon. Ikaw lang yung nakakaalam, Panginoon, ng mga pinagdadaanan namin sa aming mga buhay. Pero kahit gaano kapangit, kahit hindi maganda, pipiliin namin ang magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyo kaparanan. Sige po, let's worship the Lord. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sige po, sabihin natin, mabuti ka, aming Diyos. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko.
nagre-resonate sa akin yung pre-chorus. Ang sabi doon sa pre-chorus, higit sa sitwasyon at suliranin ang iyong dakilang ngalan. Alam niyo po gaano man kalaki yung pinagdadaanan ng bawat isa, gaano man katingin natin na imposibleng masolusyonan ng isang bagay, ang pangalan po ng Diyos ay mas malaki dyan. I pray, no, yun po yung heart ko sa oras na to. I pray na makita natin yung kalakihan ng Diyos. He is greater than anything. He is greater than anyone. Kaya sa oras na to, kung meron man tayong mga giants na hinaharap, makita natin that our God is greater than them. In Jesus' name. Na sa pag-awit natin nung pre-chorus na to, ma-stir up yung faith natin na, Lord, I will worship your great name. Lord, I will continue sa lakad ko sa iyo kahit na may ganito. Kasi dakila ang ngalan mo. Kasi mas malaki ka sa buhay ko. Amen po. Sige po, sabahin natin si Lord. Higit sa sitwasyon at suliranin ang iyong dakilang ngalan. Minsan pa po, higit sa sitwasyon. Higit sa Yes, Lord, alisin niyo, Panginoon, ang aming mata sa sitwasyon, O God, upang makita namin ng malinaw ang kadakilaan mo, Panginoon. In Jesus' name, higit sa sitwasyon. Higit sa sitwasyon at suliranin
the praise of your glory. For you are raised to life again. For you have no rival. You have no rival. You have Ganyan kadakila yung Diyos natin. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the reign above all. 'Cause death could not hold you. 'Cause death could not hold the victory. Praise you, Jesus. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. For you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name of Sabay-sabay po tayo. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful What a name. powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of For the last time. Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Yes, Lord. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Pwede ba natin palakpakan si Jesus Christ? Hallelujah, the name above every name, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. We praise your name, we glorify your name in this place, Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Sa'yo namin nilalagak ang aming tiwala. Sa'yo namin nilalagak ang aming kapanatagan, Panginoon. For your name is great, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for giving us peace tonight. Salamat, O Lord, na kaming mga lingkod mo, may kapanatagan kami na hindi mo kami pababayaan, O Lord. In Jesus' name. Salamat, O Lord, patuloy niyo pong ipakita sa amin ang kagandahan, ang kadakilaan, Panginoon, ng inyo pong buhay, O God, sa aming gawain ito, Panginoon. At lalo kami magkaroon ng kagustuhan na kami mismo yung mag-alay din ng buhay sa iyo. In Jesus' name, O Lord, kung paano kang nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, O Lord. We welcome you in this place, Holy Spirit. Minister to us personally, Holy Spirit. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na matatapos yung DN na to nang walang magbabago sa amin in Jesus' name, O God. Lord, give us teachable hearts, give us humble hearts, O Lord. Nire-review ko anumang pride yung meron sa amin sa oras na ito in Jesus' name. Help us, O God, to be molded by you tonight, O Lord, by your word and by your truth. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng aming gawain. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sigmari tayong makaupo. Ayan, na tayo pong pinapakilala ko po ang ating magmemensahe sa gabing ito. Siya po ay isa sa primary 12 ni Pas M at isa sa ating board of elders. And siya po ay part ng School of Disciple. Di nyo lang napapansin pero nagka-facilitate yan ng klase ng SDC sa San Jose. Sige po, welcome natin si Sister Erlinda Torres. Palaban natin si Lord. Parang ayaw pa niyang tumayo eh. Joke lang. Go, tita.
Hallelujah. Ako ang lakas. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat ng nandito sa Physical Church. Good evening. Excited ba kayo? Good evening din sa lahat ng nasa online. Mas maganda po nasa Physical Church tayo. Mas buhay. Amen. Pero salamat din sa lahat ng nasa online. Ay, may baka pa ako sa lamin din eh. Hallelujah. So, nasa week 3 na tayo ng ating series na The Lord is my shepherd. Tatandaan ba ninyo? Ano yung ating series? Is my shepherd. Ano yung ating key chapter? Very good. Psalms 23. So bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Hallelujah. Hingi tayo ng patnubay sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na minsan pa kami ay nakasamba sa iyo at nakikinig ng salita mo. Dalangin namin, Panginoon, na sa gabing ito, patuloy ka po magpadali ng revelation sa amin. May matanggap kami mula sa word mo, Panginoon. Kayo po ang mataas sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan na ba? The Lord is my shepherd. Tinatalakay natin yung chapter 23 ng Psalms o mga awit. Meron siyang 6 verses. Ngayon, natapos na ni Ate Myra yung una. Ano yung una? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako mangangailangan. Sa ibang salin, hindi ako magkukulang. Amen. At napakaganda ng impartation ni Ate Myra noon. So last Wednesday naman si Kuya Buds. Yung kanya naman, yung verse 2. He makes me lie in green pastures. He leads me beside still waters. At yung 23, na unang part, He restores my soul. Amen. Pinapatnubayan niya ako sa sariwang pastulan. At doon nakita natin kay Kuya Bad sa kanyang teaching na itong Diyos natin na ito, napakabuti pala talaga, no? Isipin natin, the Lord is my shepherd. Pwede bang gawin nating buhay sa isip natin yan? Ibulungan natin ang nakapikit. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Kapikit daw. Ang Panginoon ng aking pastol. Siya'y nangangalaga. Ibig sabihin, at siyempre ang tawag sa kanya talaga good shepherd sa Book of John. So, dahil siya'y mabuting pastol, bilang mga tupan niya, hindi raw tayo pinagkukulang. Hindi tayo nangangailangan na sobrang desperado. Pag nasa Panginoon ka, lahat ipoprovide ng Panginoon. Amen. And so, yung pangalawa naman ay, He makes me lie to lie in green pastures. Pinapahiga niya ako sa sariwang pastulan. Ano nga daw sabi sa nakaraan, ano yung sinisimbolize ng green pastures? Amen. Mga salita ng Diyos, Pero pwede rin na i-apply natin na talagang ang Diyos natin talaga papatnubayan tayo sa sariwang pastulan. Amen. So, punta tayo sa verse 3. Verse 3 tayo ngayon. Nawawala. Verse 3. Ang topic natin ay for His name's sake. Makikita natin yan sa Psalms 23 verse 3. Bago natin basahin, nandito yan sa, doon sabi doon, He guides me along the paths of righteousness for His name's sake. Okay, ayan. So, sabi diyan sa ating key verse ngayon ay, pinapatnubayan niya ako sa mga daan ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Kaya ang ating topic ay, for His name's sake, alang-alang sa kanyang pangalan. So, titingnan natin bakit ganun, So, bilang objective, ano yung mga layunin ng ating pag-aaralan ngayon? Number 1, upang patuloy nating maunawaan kung paano tayo pinapatnubayan ng Panginoon. Amen.
So bilang pastol, tayo ay ginagabayan pinapatnubayan ng Panginoon sa papanong paraan namin tatalakayin natin. And number 2, objective, upang maitama ang ating maling akala kung bakit tayo nagiging matuwid. Amen. So kasi sabi ng verse natin, Psalms 23, verse 3, okay, He guides me along the paths of righteousness. Kulang pala itong aking ano. Pinapatnubayan niya ako sa mga daan ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. So, isang aspeto na naman ito ng ating pastol. Amen. Bilang pastol, inaalagaan niya tayo. Binibigay pangangailangan natin. Hindi na niya hinahayaan tayo raw ay magkulang. Kung nagkukulang man tayo, hindi ko alam bakit kayo may problema, hindi ang Panginoon. Amen. Ngayon, sabi, pag-usapan natin ngayon ay pinapatnubayan niya ako sa daan ng katuwiran. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So may tanong tayo dito na sabi, naranasan mo na ba na magkamali ng akala? Apo. Lagi. Pag akala ba, tama. Minsan, palaging mali. Asahan ba, akala ko talaga siya yung gumawa nun eh. Hindi pala. Akala ko talaga siya yung nagbigay eh. Hindi pala, ano. Akala ko siya na talaga yun eh. Kamukhang-kamukha eh. Shadow lang pala. So, ayan ano, kasi sabi ng ating objective ay maitama ang ating maling akala kung bakit tayo nagiging matuwid. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay the word righteousness. Sabi kasi doon, He leads me in the paths of righteousness. Amen. So, ang ating pastol, ang ating Panginoon Jesus, bilang pastol, ginagabayan niya tayo sa tamang daan ng katuwiran. Amen? Amen. So, so the word righteousness, andyan ba yan? Righteousness, yan ang pag-uusapan natin. Ano ibig sabihin ng righteousness? Okay. Standing right with God. Wala dito sa aking PowerPoint yung dinagdag ko, sabi rito. Ibig sabihin, nakakatayo na tayo ng may katuwiran sa harap ng Diyos. Di ba dati kasi, makasalanan tayo. Di ba? Tapos, nakilala natin ng panahon, tinanggap natin siya, pinatawad tayo, nilinis tayo, at kaya ginawa niya tayong matuwid daw, righteous. Kaya nakakatayo na tayo ng matuwid sa harapan niya. Ano pang ibig sabihin niya? Dito sa aking notes, ano sabi rito? Ang ibig sabihin ng standing right with God bilang righteous ay no condemnation anymore. Wala na raw hatol. You can approach God boldly without guilt, fear, or a sense of inferiority. Wala dyan. Sabi dito sa notes ko, kapag sinabing righteous ka, hindi ka na condemn, hindi ka na nahahatulan. Hindi ba sabi sa Romans 8:1 eh, Romans 8:1, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. There is now no more condemnation of those who are in Christ. Bakit? Wala na raw tayong hatol sa harapan ni Kristo. Meron na raw tayong, ibig pang sabihin ng righteousness, ay dito sa notes ko, is perfect standing. Perfect standing natin sa harapan ng Diyos. Bakit nagkaganon? Kasi God looks at you and sees the perfection of Jesus, treating you as if you have never sinned. So sabi rito sa notes ko, meron na daw tayong perfect standing. Kasi sa paningin natin, hindi. Pero sa paningin ng Diyos, diniklara tayo niyang ganon. Di man natin maramdaman, di man natin maintindihan, pero nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, naintindihan mo na makasalanan ka at kailangan mo siya, nagkasala ka, at nagsisi ka, at pinapasok mo siya sa buhay mo, ang pangako ng Diyos, wala na raw anumang hatol sa mga na kay Kristo.
Na kay Kristo ka na. Kaya, you have a perfect standing with God. Amen. Nahirap isipin, ano? Matthew, naiisip mo ba na righteous ka na, matuwid ka na? Naiisip mo ba? Naku, lutang si Matthew. Inaantok. Okay. So, ayun na. Sabi dito pa sa ating notes ba, dire-diretso, no? So, ano na yung posisyon natin ngayon sa harapan ng Diyos? Number 1, sabi rito, we are declared righteous in the sight of God. Take note, mga doktrina natin to, ito yung mga pangunahin natin katuruan. Na kapag tinanggap mo si Kristo, pinatawad ka na, nilinis ka na, hindi ka na makasalanan, kung hindi ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos, ang tingin niya sa iyo ay matuwid. Hindi mo man ramdam, hindi mo man napaniwalaan. Buti pa nga tayo, hindi natin mapaniwalaan, pero ang Diyos, yun ang tingin sa atin. Amen? Amen. So, sabi sa 2 Corinthians 5:21, pasensya na, magbabasa muna ako sa sabi sa 2 Corinthians 5:21, basahin natin. 21. Amen. So that we will become the righteousness of God. Ano? Kailanman daw hindi nagkasala ang Panginoong Yesus. Amen. Pero bakit siya namatay? Wala naman siyang kasalanan. Kasi nga, pinatong sa katawan niya yung ating kasalanan. Inako niya lahat ng ating kasalanan. Ano? At namatay siya alang-alang sa atin, sabi diyan. Itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? So kapag na kay Kristo ka na, iyan ka na. Amen? Sabi, meron akong point dito, no, yung imputed righteousness. Sa mga doctrinal issues kasi, sa mga doctrinal terms, meron tayong tinatawag na imputed righteousness. Ano ibig sabihin yan? Ano? Imputed meaning, nandiyan na ba? Ayan. Imputed meaning, ibig sabihin, ay counted ka na. Counted ka na, credited. Ibinilang ka na, binahaginan ka na ng katuwiran ng Diyos. Wala talaga sa iyo yan, pero dahil kay Kristo, binahaginan ka, imputed righteousness. Binigay sa'yo. Wala kang puhunan, kundi pananampalataya at pagsisisi. Excuse me. So, counted ka na, credited as righteous. Amen? Ano pa yung posisyon natin? Ito pala yung posisyon natin ngayon sa Panginoon. Una, tayo ay naging righteous na. Dahil yan ang topic natin. Pangalawa, ay katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Tayo ay justified. Ano ibig sabihin yan? Pinawalang sala. Amen. Deklarado ka na walang kasalanan. Sabi sa Romans 5:1, okay, basahin natin. Okay. Sa ibang salin niyan ay meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Dito sa ibaba na King James Version. Therefore, being justified by faith sa English. Being justified, pinawalang sala ka na. Kumbaga sa korte, nasa harapan ka ng korte, meron kang nakademanda ka, nakasakdal ka, na ikaw ay nagkasala. Pero may umako sa'yo na inaako ko na lahat ng kasalanan niya. Kaya siya inadeklara na pinawalang sala. Justified. Pinawalang sala dahil kay Kristo. Amen. So, ang daming benepisyo ng pagkilala natin kay Kristo. Di ba ang problema ng tao sa harapan ng Diyos, kasalanan? Amen? Kasalanan ang problema natin sa harapan ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, erase niyang kasalanan na yan na ginawa natin noon. At tayo ay deklarado. Matthew, matuwid ka na.
Pinawalang sala ka na. Sabi ganyan. Number 3, dapat sabi rito, tayo ay sanctified. Ano pa yung katatayuan natin ngayon? Posisyon natin? Tayo ay sanctified, pinapaging banal. Alam ba kayo doon? Hallelujah. Tayo hindi natin mapaniwalaan, pero yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa Hebrews 10:14 sabi, okay, basahin natin, English Tagalog. 1, 2, 3. Hebrews 10:14 yung verse. Amen. For by a single offering, dahil sa isang paghahandog. Sino yung handog? Si Jesus. Kasi sa lumang tipan, handog sila ng handog ng dugo ng hayop para luminis ng kasalanan. Pero hindi naman talaga sila milinis. Kaya ang ginawa ng Ama, hinyandog ang kanya anak si Kristo. Yung dugo niya ang naging once and for all, handog para sa kasalanan. Kaya pagka kinilala mo si Kristo, ikaw ay hinugasan na ng kanyang banal na dugo. Sabi rito, ginawa niyang ganap. Just magpakailanman at mga pinabanal niya. Those who are being sanctified. Yung iba kasi salin, holy. Yung sanctified, parang holy. Sa ibang salin, they are made holy. Amen. So, ayun tayo, tayo'y ginawang righteous. We are declared righteous, matuwid. Tayo ay justified, pinawalang sala. Natandaan nyo yan kasi kung minsan, maganda rin na, bakit ko ba ginagawa ito? Ako ay matuwid na. Bakit ba ako nandito? Ako ay pinabanal na. Di ba ganon? Dapat maisip natin yun. Di ba? Ako'y hinugasan na. Justified na ako, pinawalang sala na ako. Bakit babalikan ko pa yan? Maganda rin na alam natin yan. Para yan yung matanim sa atin. Hindi tayo madaya ng dyablo na, ay, ganyan ka pa naman talaga eh. Amen. Diyos ko, 10 minutes na lang daw ako. It is defined by God's perfect character and requires living in right alignment with Him. So, nakasinag yung mga karakter na yan sa kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay righteous at banal. Amen. Tayo ay sinag niya. Amen. So, sabi dito, lalakaran mo na lang siya. Siyempre, nagkakasala ka pa, di ba? Di ba? Araw-araw. Tita na kung sinitong totoo yan, ba't araw-araw nagkakasala pa rin ako? Kasi nga, on the process ka pa. On the process, lalakaran mo yan dapat. Kaya nga, i-meditate mo sa isip mo na, matuwid na pala ako. Banal pala ako. Pinawalang sala na pala ako. Hindi na ako pupunta riyan. Ayoko na yan. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako iinom. Kasi yun pala ako sa harapan ng Diyos. Amen. Lakaran mo na lang siya talaga. Ang totoo, ang Diyos talaga, tutulungan tayong lakaran yan. Kaya nga, shepherd siya natin. Sabi, okay, paano natin siya lalakaran? Sabi ko dito sa notes ko, lalakaran mo na lang siya. Paano natin lalakaran yan? Ano? Paano niya ito gagawin sa atin? Sabi dyan, ay through the Holy Spirit. Amen? Amen. Last time, sinabi ni Kuya Baz na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, ay bibigyan din natin yung gawa ng Banal na Espiritu. Para tayo mapatnubayan sa katwiran, ang Holy Spirit ang may gawa niyan. Amen. So, ang gawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay ay, number 1, to convict. Ano ba? Pag ka nagsasalita rin, ismasaklala mo. To convict, ang gawa ng Banal na Espiritu ay to convict. Ano ibig sabihin na convict? Sumbatan. Sumbatan tayo. Ano sabi? Sa John 16:8, sabi dyan, bilisan ko nga at akin natataasan na. And when the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin and of righteousness. Sa Tagalog, sabi, at siya pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol of judgment. So, ang gawain ng Banal na Espiritu, sumbatan tayo pag mali.
Pagka halimbawa, parang walang peace, may mali. Kinukonvict ka. Ibig sabihin ng kinukonvict, parang ka inaaresto. Parang may guilt ka, may mali ka. Convicted ka. Di ba? Pagka tayo ay nakikinig ng mensahe, convict ako, sabi ganyan. Kasi yung parang may guilt ka na ganun naman talaga ginawa mo. Okay, sa hukuman, pagka sinabing convicted, ay talagang nakakita na may kasalanan. Convicted. Sabi rito, convict meaning, convict sa Greek word na elencho. Generally means to bring an awareness of sin, expose the truth, or convince someone of their guilt. Ayun na nga Okay. Pero sa Lord, positive yan. Hindi ka, iba kasi yung kinukonvict sa kinukondemn. Pag kinukonvict ka, parang pinapakita lang sa'yo ng Lord na may mali ka. Mali ka riyan. Tapos, ina-expose niya yung kasalanan. Ina-expose ng Lord yung kasalanan. Kaya ka kinukonvict. Pagkatapos, kinukumbinsi daw tayo na may guilt talaga tayo. Sabi pa rin sa notes natin, rather than just a legal guilty verdict, biblical conviction is a loving corrective action meant to guide you toward the truth and repentance. Amen. So sa Lord, dahil hindi lahat ng tao may Holy Spirit. Meron tayo. Tinanggap natin yung Espiritu ni Kristo, no? Pumasok sa atin. Hindi sila nakukonvict. Ano lang sila, yung ginagamit lang nila yung mind, will, and emotion, soul. Yung lang kaluluwa nila. Wala silang, hindi gumagana yung spirito nila. Di ba? Ang ating katawan ay binubuo ng spirit, soul, and body. Meron lang silang body and soul, pero wala silang spirit na tinitirahan ng Holy Spirit. Ang meron lang conviction na maghahatid sa iyo sa pagsisisi ay yung may banal na spirito sa kanyang buhay. Amen. So, kinusumbatan lang tayo para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Amen. Number 2, gawain ng banal na spirito ay teaches us and reminds us. Sabi sa John 14:26, gawain ng banal na spirito. Basahin natin. Hallelujah. Basahin. 1, 2, 3. Okay. Amen. So, ang gawain ng banal na espiritu, to convict. Sumbatan tayo, pangalawa. Tuturuan daw tayo at ipapaalala sa atin lahat ng sinabi ng Panginoon. Amen. Pero kung wala kang Bible reading, wala kang devotion, di ka nag-a-attend, wala kang word life, wala kang devotion life, wala siyang ipapaalala. So magkatambalagi yun, yung word, yung salita ng Diyos at saka yung Holy Spirit. Ang ipapaalala ng Holy Spirit kung ano yung sinabi ng Panginoong Yesus. Amen. So kapag may sitwasyon tayo, ibabalik lang ng Holy Spirit sa isip natin, sa heart natin, kung ano yung sinabi ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, huwag kayong pamatok sa lumasalin kasi 2 Corinthians 6:14 yata yun. Do not be equally yoked with unbelievers. Huwag kayong makipamatok ng kabila sa mga hindi mananampalataya. Do not be equally yoked. Huwag daw tayo makiayon sa mga unbeliever. So, kung alam mo yung word na yun, pagka nasa sitwasyon ka, i-remind sa'yo ng Holy Spirit yan. Kaya importante, puno ka ng salita ng Diyos para makakilos ang Holy Spirit. Kaya hindi lumalago, tamad nag-devotion. Kaya pabalik-balik, pabagsak-bagsak, hindi nagbabasa, hindi nagde-devotion, hindi nag-a-attend, maski sa cell group. Kaya si Holy Spirit, walang magawa. Wala siyang matrabaho kasi wala siyang ipaalala sa iyo eh. Amen? Puro lang siya sumbat sa iyo. Okay. So, isa pang work ng Holy Spirit, hindi ko nalagay dyan, siya ay comforter. Sabi ng
John 16, ang mga aaliw, di ba? Sabi, ang mga aaliw pagdating sa inyo, ayan, ang comforter siya, aaliwin din naman niya tayo pag tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon. The Holy Spirit is a comforter. So bakit tayo papatnubayan ng Diyos na maging matuwid? Amen? Andiyan na ba tayo? Di ba sabi ng ating topic, He will lead us in the paths of righteousness. Bakit na tayo papatnubayan ng Diyos sa pagiging matuwid? For His name's sake, alang-alang sa kanyang pangalan. Hindi pala alang-alang sa iyo. Amen. Basahin natin yung reference ko. Isa-isahin natin. Yung reference note ni Brother Warwick. Sabi diyan, yung next slide natin, yung sa reference, yes, is leading. Yung ganon, yung yes, is leading benefits me. Sabi nung ating reference lesson. Ayan. Teka lang, yung una, His leading benefits me. But His motivation to bring me along is driven not by me, but by His own character. Okay, ba't hindi yun Yung una nating point, sabi yan, nakakabuti sa akin yung pag-lead niya. Sabi ng reference natin, tumakbo agad, kulang. Sabi dito, yes, His leading benefits me. Di ba, pinapakinabangan natin, nakakabuti sa atin yung paglilid ng Panginoon. Amen. Bakit? Kapag nagiging righteous ka na, pag gumagawa ka ng tama, napapabuti ka, di ba? Ang daming natanggal na hang-ups mo sa'yo. Ang daming naging tatanggal na problema dahil napalid ka sa Panginoon sa tama. Kaya sabi, His leading benefits me. Pinakikinabangan natin at nakakabuti sa atin. Pero sabi rito, but His motivation to bring me along is driven not by me, but by His own character. Pero yun pala, yung motivation para magawa natin yan, amen. Hallelujah, time is up ko na. Okay, sige na, bibilisan ko na po. Yung motivation na gumawa ka ng tama, ng matuwid, hindi naman talaga galing sa iyo, kung hindi galing sa Diyos. Sa Holy Spirit. Siya pala yung nagdadrive sa atin, nag-uudyok sa atin para gumawa ng tama. Sabi sa Philippians 2:13, sabi rito, Philippians 2:13, ba't hindi nakuha yung ibang notes ko? Sabi rito, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Philippians 2:13, sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ang Siya nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang Kanyang kalooban. Okay. Akala natin tayo talaga yung nag-i-initiate na gumawa ng tama. Kaya nga yung objective natin, maling akala. Akala mo, ikaw talaga, yung may desisyon nun. Pero hindi. Ang Holy Spirit pala ang umuudyok sa atin na gumawa ka ng matuwid, ng katuwiran ng tama. Kasi ang Holy Spirit, okay, sabi dyan ay Parakletos, called alongside to help. Tagatulong ang Holy Spirit. Sabi rito, bakit tayo inaakay ng Diyos na gumawa ng matuwid? Alang-alang daw pa sa kanyang pangalan. For His name's sake. Amen? Hindi pala para sa atin, sa karangalan natin. Kaya tayo pinapatnubayan, kaya tayo inaakay sa tama para maparangalan siya. Para maluwalhati siya. Amen? Kung sa atin lang na glory, baka mabigo pa tayo. Pero kaya pala tayo tinitulungan ng Diyos magbago, unti-unti mabago at maging matuwid na talaga, maging tama, para maparangalan ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen? So, hindi pala tayo yung talaga may gusto. Yung nature natin talaga nasa laman pa tayo. Pero, He-guides us in the paths of righteousness. Amen. Sabi nito, for the sake of His Shem, ayan, translated name, but meaning His whole identity and changing character. So, for the sake of His Shem, Greek word siya, Shem. Greek word na
tinranslate lang na pangalan. Pero ang ibig sabihin niyan, para sa kanyang pangalan, hindi lang kung, dahil kay Jesus, ganun. Hindi, ang ibig sabihin pala niyang Shem, para sa kanyang pangalan, ay yung kanyang whole identity, kung sino siya, yung kabuuan ng pagka-Diyos niya, ng pagkatao niya, pagka-Diyos niya. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay mabuti, matuwid, makapangyarihan, nagpapagaling, nagpapalaya. So, alang-alang daw sa maparangalan ng pangalan niya, tinutulungan niya tayong makagawa ng tama. Para siya yung mapapurihan, hindi tayo. Do not take the glory. Na kaya ako ganito, dahil nagbago na ako talaga. Yung pala, mali rin ang akala ko, no? Natama rin ako ngayon. No? Yung pala, ang Diyos ang nag-i-initiate sa atin. Inuudyukan lang tayo. Ngayon, depende rin kung susunod ka. Hallelujah. Pagka teachable ang spirit mo, may tinatawag tayong teachable spirit. Pagka teachable ang spirit mo, madaling turuan, mabilis kang magbago. Pero kung, ano tawag dito, anong katumbas ng teachable? Mahirap turuan. Napapahiya ang pangalan ng Panginoon. Amen. So, depende sa ginagawa natin, napaparangalan ng Panginoon or napapahiya. Pero kung gagawa tayo ng maganda, ng tama, para sa Panginoon, praise the Lord, sasabihin nila, di ba? Amen. So, sabi dito, that's a plus for me because I don't think I am worth bothering about. But His agenda for me that satisfies His own desires is worth suffering for. Ibig sabihin nito, yung daw pagpatnubay ng Panginoon sa atin ay plus para sa atin o pabor para sa atin dahil kung sa atin na iniisip natin na hindi naman tayo dapat na pag-ukulan ng panahon ng Panginoon, di ba? Pero dahil sa gusto niyang makita sa atin yung karakter niya, nagtitiyaga siya sa atin. Nagtitiyaga siya araw-araw. Kaya nga plus daw sa atin yun, yung pabor na pabor sa atin yun. Sabi, dahil I don't think I am worth bothering. But His agenda, yung agenda ng Lord sa atin ang mahalaga. Ano yung agenda niya? Gawin tayong matuwid. Gumawa ng tama. Parangalan siya. It satisfies her own desire. Sabi dito, the grace, the gift I received, though unworthy because His character insists on trying to save sinners. So, dahil sa biyaya ng Panginoon, sobrang biyaya na binigay sa atin, regalo daw sa atin ng Diyos. Kahit daw tayo ay hindi karapat-dapat, yung karakter niya ay insist. Parang ipinipilit na niya sa atin halos para maparangalan siya. At kapag nakita ng mga tao na nagbago ka mula mo sa dati mong pagkatao, maliligtas sila. Maniniwala sila kapag sinyeran mo. Ang pag-sharing coupled with the testimony, mabigat yan. Kaya, yung grace na na-receive natin, tayo pinatawad, pinalaya, pinagaling. Mga grace ng Lord, mga biyaya na hindi natin worth, pero binigay sa atin ng Lord, gives natin. So, application, naku, ayan na, tapos na ako. Paano natin ito ma-apply sa sarili bilang alagad ni Jesus? Number 1, sabi rito, maging compassionate sa lost. Huwag lang maging komportable na napapabuti tayo dahil naayos ang buhay natin sa pagsunod sa patnubay ni Jesus. Amen. Magkaroon daw tayo ng habag. Be compassionate, maging mahabagin tayo sa iba. Na sila hindi nila nararanasan yung nararanasan natin. Be compassionate, maging mahabagin. Yun lang puhunan natin, habag sa iba. Compassion. Huwag na lang daw tayo masiyahan na tayo lang yung napabuti, sila hindi. Amen. Number 2, paano ito makakatulong sa iba na makapagligtas? Ibahagi ito sa iba. Yun nga, testify kung paano ka binago ng Panginoon, plus yung 4SL. Huwag na maging selfish dahil hindi lang tayo ang purpose ni Lord, sila rin. Amen. Lumabas daw na tayo sa comfort zone natin. And conclusion natin,
Si Jesus ay nagsakripisyo para masunod. Andiyan na ba tayo? Basahan nga po natin. 1, 2, 3. Not about us, but Him glorified. Amen. Kung si Jesus daw, nakalimutan ko yung pointer kanina. Sandali na lang pas. Worth suffering daw yung dun sa isang natin. Karapat-dapat daw yung sakripisyo natin na magtiis dahil sa laki naman ng biyaya sa atin ng Diyos. Pero yun mo, naligtas ka. Napalaya ka sa maraming pagmaalipin sa'yo. Word lang na magtiis ka muna ng mga dapat mong pagtiisan alang-alang sa Panginoon para maluwalhati siya sa buhay natin. Amen? Kaya si Jesus nagsakripisyo din para maparangalan niya ang Ama. Tayo rin ay worth magsakripisyo na gumawa ng matuwid para maparangalan ang pangalan. It's not about us daw. Huwag natin kunin ng glory na tayo ay napaayos. It's Him ang dapat na mabigyan ng luwalhati. Amen? Amen. Eto na. 7:05 na. Amen, praise God. Ang linaw naman para sa akin. Hindi naman ako na-inip, tita, huwag kang mag-alala. Opo, praise God. Kung papakinggan nyo kasi talaga maigi yung tinuro ni Tita Neng, no? Trinay niyang pagkasyahin yung simula kung paano tayo naging righteous hanggang sa kung paano tayo dapat mamuhay ngayon. Nakuha ba natin yun? Kasi, di ba, in-explain ni Tita Neng na tayo ay naging righteous. Nga, tayo pinabanal, tayo pinawalang sala, tayo ay matuwid. Yun yung nakalimutan ko. Ayan, righteous, justified, and sanctified. Ayan. And yun po ay hindi natapos nung tinanggap natin si Kristo. Diba yung verse natin sa verse 3, He leads me in the paths of righteousness. Anong tense yung leads? Teachers. Ano po? Ano pong tense yun? Present tense. Pinapatnubayan sa Tagalog. So, kaya nga sabi ni Tita Neng, nandyan ang Holy Spirit na bumubulong sa atin, kino-convict tayo, pinapaalalahanan tayo. So, ibig sabihin hanggang ngayon, God is leading us to righteousness para tayo ay makapamuhay ng patuloy sa katuwirang tinanggap natin. Amen po. Intindihan natin yon. Kaya lang ang problema, anong problema? Kasalanan pa rin. Ang problema, may leading ang Holy Spirit, may conviction ng Holy Spirit, nag-remind ang Holy Spirit, diba, tinuturuan tayo ng Holy Spirit, di naman nagkulang ang Holy Spirit sa atin, pero hindi pa rin natin siya sinusunod. Kaya may mga pagkakataon na hindi tayo nakakapamuhay in righteousness. Tama ba? Kaya ang bigat sa akin ng dahilan, bakit daw tayo ginagawang righteous ni Lord? For His name's sake. Para maparangalan si Lord. Imagine, binigyan niya tayo ng kakayanan na through our life. For example, lagay mo yung pangalan mo. So, magitan ni Myrene, si Jesus Christ ay papupurihan. Binigyan niya tayo ng ganong kakayanan. Kapag tayo ay namuhay ng matuwid. Kaya lang at the same time, kaya ako nabibigatan, dahil din kay Myrene, or ilagay nyo din yung mga pangalan nyo doon. Sabi ni Tita Neng kanina, pwede nating bigyang kahihiyan ang pangalan ng Diyos. Tama ba? Kaya I pray no, na maging din siya sa heart natin. No, kasi baka panatag nga tayong righteous na ako, pinabanal na ako. So yung pagkakasala sa atin, o yung pagiging patuloy na matuwid, namumuhay ng matuwid sa atin, napapasawalang bahala natin. Na ang dali sa ating magkasala, o matagal tayong mag-repent. Huwag niyong tingnan si Joyce. Nagmi-minister po si Lord sa oras na to.
I pray for conviction in Jesus' name. Napiliin nating makapamuhay in righteousness to give Him glory. No more than na maging maayos yung buhay natin, more than na maging tama yung lakad natin. Pero para through our lives, mabigyan natin ng parangal si Jesus Christ. Kasi pansin nyo, di ba? May mga Christians sa ibang churches or sa ibang bansa na hindi halata. Tapos dahil sa kanila, yung mga Kristiyano, damay-damay na, mga Christian, mga hypocrite kayo. Damay tayo. Bakit? Kasi sila, yung ibang Christian, hindi namumuhay in righteousness. Meron sa kanila, umiinom kahit nasa worship team. Nakikipagchismisan kahit leaders. Naninira ng buhay kahit pastor. Diba? Kaya pati yung Kristiyano sa Pilipinas, damay. Because there are Christians that don't live in righteousness. And hindi lang Christians yun, pati si Jesus Christ. Kaya maraming atheist, maraming hindi naniniwala kay Lord. Dahil ba sa ginawa ni Jesus Christ ako? Hindi, dahil sa pamumuhay natin. Tama ba? Dahil kung paano tayo makitungo sa tao, kung paano tayong nagpapatuloy pa rin sa kasalanan despite na tayo ay niligtas. Kaya hindi din nila kinikilala si Jesus Christ as their Lord and Savior. Huwag tayong makondemn. Pero I pray that this message will live righteously na talaga. I pray na maging mga Christian tayo na nakikita yung character ng Diyos sa atin. Doon kasi yung paraan na mapaparangalan yung Diyos sa pamamagitan natin. Intindihan natin yun. Kasi kapag ugali pa rin natin, kahinaan pa rin natin yung nakikita, tayo yung nakikita. Pero kapag napapakita natin na kahit tayo ay hindi perfecto, pero by the grace of God and by the Holy Spirit, we can still live righteously, dun napaparangalan ang pangalan ng Diyos. Amen po. At bakit natin pipiliin na kahit mahirap to live righteously, kahit mahirap i-glorify si Lord sa buhay natin, pipiliin natin. Tama ba mahirap? Kasi mahirap pong pigilan ng bibig ko kasi kating-kati na akong ikwento yung buhay ni ano. Kating-kati ako yung nakita ko sa Kasi ang hirap pigilan nung patayin yung maganda po yung next episode ng Perfect Crown. Hindi ko po mapigilan yung sarili ko kahit alas madaling araw lumalabas yung bagong episode. Kasi ang hirap mamuhay righteously. Pero nag-struck sa akin yung sabi ni Tita Neng nung huli. Bakit tayo mag-live righteously? Because Jesus died for our righteousness. May namatay para maging banal tayo. May nagsakripisyo para mapatawad tayo. Kaya bakit natin sasayangin or ipapawalang bisa, papawalang bahala? Yung ginawa ni Jesus Christ. Para lang dun sa mga petty excuses natin sa pagkakasala. Naalala ko yung kanta tuloy na Amazing Love. Sino po nakakaalam ng kantang Amazing Love? Sabi dun sa lyrics, I'm forgiven because you were forsaken. Diba? Ako ay pinatawad dahil ikaw ay iniwanan. I'm accepted, you were condemned. Tinanggap ako, ikaw kinundin ka, Lord. Kahit wala kang pinagkakasala. And I'm alive and well. Diba? We are alive and well. And His Spirit lives within us because He died and rose again. Kaya ang ganda ng chorus, sabi niya, amazing love, how can it be? Anong kasunod? Amazing love, how can it be? Ano yung kasunod? Amazing love, I know it's true. And it's my joy in
In all I do, I honor. Kaya pala ganun yung lyrics ng song, no? Kasi nakita nung composer kung gaano kalaki yung sinakripisyo ni Jesus Christ para siya ay maging matuwid. Kaya ano yung sabi niya sa chorus? Lord, kahit mahirap to live righteously, it is my joy to honor you. Kaya Lord, in all I do, I honor you. I pray na maging ganun din yung heart natin, that in all we do, piliin natin yung righteousness. Piliin natin yung leading ni Lord. Hindi kung ano yung masarap at the moment, hindi kung ano yung feel natin, gusto natin at the moment, pero but what is right and just sa mata ng Diyos. Amen po. And kung tayo nahihirapan, sabi nga ni Tita Ning, nandyan ang Holy Spirit. Hindi siya napapagod, i-guide tayo. Susunod lang tayo sa Kanya. Amen po. Sige po tayo pa yung may tumayong lahat. Tayo po'y pumikit. Sige po, let's pray. Lord, Lord, salamat po sa salamin na binigay mo sa amin sa gabing ito. Kung ikaw yung taong nakita mo yung sarili mo, at nakita mo na may mga pagkukulang ka, nakita mo napapabaliwala mo yung righteousness mo, o yung righteousness ni Lord sa'yo, pwede po tayong humingi ng tawad ngayon sa Panginoon. Lord, sorry kung hindi nagiging ganon ka-big deal sa akin na parangalan yung pangalan mo through my life. Sorry, Lord. Lord, sorry kung selfish ako. Na ang nakikita ko lang yung buhay ko, yung masaya para sa akin, yung comfortable para sa akin. Sorry, Lord. Help me, Lord God, na makita ulit yung ginawa mo sa krus, Panginoon. Kung gaano kalaki yung ginawa mo para sa akin. Para ako din, magsakripisyo rin ako para sa iyo. Para ako din patuloy na piliin yung righteousness para maparangalan ang pangalan mo. In Jesus' name. Sige po, awitin natin yung kantang ito bilang commitment sa Panginoon and ma-remind tayo personally ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. I am forgiven. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Minsan pa po, I am forgiven. Thank you, Lord. And I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Oh, amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love. Sige po, tingnan natin kung gaano kamangha-mangha Amazing love, yung pag-ibig ng Diyos na hindi natin maintindihan. Kahit hindi natin deserve, He died for us.
joy of honoring you, O God. Yung joy of obeying you, Panginoon. Lord, kung naging burden na sa amin yung sumunod sa'yo, naging burden sa amin yung maglingkod sa'yo, Panginoon, patawarin niyo po kami. And alisin niyo po yung bigat na ito sa amin at palitan niyo po ng kagalakan in Jesus' name. Palitan niyo po ng kalakasan in Jesus' name, O Lord. Hallelujah. At yun po yung lagi naming maging dahilan bakit kami susunod, O God. Dahil masayang sumunod sa iyo, O God. At masayang parangalan yung pangalan mo, Panginoon. Dahil minahal mo kami. Sapat yung biyaya mo sa amin, Panginoon. Dahil tinanggap mo kami, O God. Dahil tinanggal mo kami from darkness to light. Dahil binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan, O Lord. Kaya we will honor your name. We will proclaim your name, O God, in Jesus' name. Salamat, Lord. I pray na magbigay, O Lord, ng fire. O Lord, yung joy na ito sa aming puso para maghayo this week in Jesus' name. San mo man kaming daling lugar, sino man yung gusto mong hayuan namin, sa online man ito or physical, Panginoon, maparangalan namin ang inyo pong pangalan. Makita ng mga tao na buhay ka sa buhay namin, O Lord, in Jesus' name. Makita ng mga tao yung pagmamahal mo sa buhay namin, yung kabutihan mo sa buhay namin, yung katapatan mo on how we speak, on how we live our lives, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. And Holy Spirit, we continue to acknowledge you, O God. Salamat na nandyan ka palagi to guide us, to convict us, to teach us, O Lord, to remind us of the truth, O Lord God. And Lord, tulungan mo rin kami na everyday din, O God, masunod namin yung pag-udyok mo sa amin. Hindi ka lang namin basta marinig, Panginoon, pero masundan namin yung yapak mo, O God. In Jesus' name, and it's all for your glory. Salamat, Panginoon, pinapupurihan namin ang pangalan mo sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Yan, so sige po tayo lang na tayong oras. Pero we pray na makapaghayo, makapag-consolidate tayo this week dahil yun ay paraan para maparangalan natin si Jesus Christ. Amen. God bless po sa mga nasa online. Picture na lang po tayo. Dito po tayo sa harapan.